Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw pong ito mga kapatid ay ipagpapatuloy natin yung atin pong tinalakay. 2 araw na po nakalilipas. Ang pamagat po nito ay How God Created Men and Women. Part 3 na po tayo. So kung kayo po ay taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa at nanonood po kayo araw-araw ng gawain ito, ay alam po ninyo kung ano ang ating tinatalakay. So para po doon sa kapakanan ng iba na mga kaibigan ninyo, kindly share this video to them para din naman po sa kanilang kapakinabangan. So, How God Created Men and Women, Part 3. So, sa atin pong pag-aaral, atin pong nakita yung sinagot, yung crucial questions when we examine the whole questions of male-female relationship in all its complexity. May dalawang tanong tayong dapat sagutin. Una, what does it mean to be a man? And second, what does it mean to be a woman? So, sa pag-aaral po natin, binigyan po natin ng pagpapahalaga ang banal na kasulatan bilang saligan at pinagmumulan ng ating pananampalataya. Sa unang 3 aklat ng Genesis in the Old Testament, ipinakita po sa atin paano natin sasagutin ang dalawang tanong na ito. What does it mean to be a man? And what does it mean to be a woman? So, reading from the book of Genesis, when we examine the first 3 chapters of it, we find that they reveal 3 different facets of the male and female relationship. 3 bagay ang ating nakikita. Genesis chapter 1, it speaks of equality. Nilikha ng Diyos ang tao parehas. No po? Pangalawa, Genesis 2 speaks of differentiation. Bagamat they are both equal in the eyes of God, meron silang pagkakaiba nung sila ay nilikha ng Diyos. And Genesis chapter 3 speaks of responsibility to God and their both responsibility to each other. Nakita po natin yan sa Genesis chapter 3. So hindi ko na po iisa-isahin yan. At kung meron pong curious at interesado tungkol sa mga bagay na yan, natalakay ko na po yan sa nakalipas na 2 araw. Nire-review ko lamang po ang ating mga pinag-aralan. So when these 3 chapters are taken as a unified whole, we can begin to form a biblical view of what it means to be a man and what it means to be a woman. Saan nga ba natin tutuklasin ang pinagmulan ng tao kung hindi sa salita ng Diyos? Again, hindi po tayo naniniwala na ang tao ay nanggaling sa evolusyon mula sa isang bakterya ay naging isang creature at yung creature na ito nag-evolve hanggang sa naging kagaya natin. So, hindi po natin yung tinatanggap at hindi po natin yung pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ang siyang manlilikha at ang Diyos ang lumikha sa atin, both male and female. Now, we will go to study and learn what exactly are those created differences. Nilikha ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang wangis, both are equal, but yung equality na yon also speaks of the reality of differences. Una, sa gender. Isang babae, isang lalaki, magkaiba. Pangalawa, magkaiba ng duties and responsibilities. Pangatlo, magkaiba on how they connect with each other. So those are the differences sa mga bagay na tinalakay ko na at naipaliwanag ko na sa inyo sa nakalipas na 2 araw. Now, how are we going to look at those created differences in the light of the Scripture?
The biblical view is something like this. God looks down from heaven and God sees the human race as divided into two parts, male and female, because that was God's design for them. God created the first human in His image and in His likeness. They created them male and female. Both parts are equally valued. Both are equally loved, but they differ from one another by God's original design. Bibigyan ko to ng reiteration. Bagamat sa Diyos, we are both equally loved, equally valued, at ito'y ginawa ng Diyos na ganon, huwag nating kalimutan na ginawa din ng Diyos ang taong magkaiba. Male and female by God's original design. So if you are a man, that is a central and defining issues of your life. You are a man. Created, yes, in the image of God as a man. So if you are a woman, that is a central and defining issues of your life. You are created in the image and likeness of God as a woman. Binibigyan ko to ng emphasis kasi ginawa ka ng Diyos na lalaki, huwag kang magpakababae. At ikaw babae, ginawa ka ng Diyos na babae, huwag kang magpakalalaki. Any distortion, any decision on our part to change the original design is a distortion of God's plan and intention. Amen? So, becoming a Christian does not diminish that fact. Redemption in Christ that does not lessen your maleness or your femaleness in any way. Nung tayo'y ni-redeem, nung tayo'y nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng regenerating work of the Holy Spirit, we remain as the same, a man or a woman. Because that was God's original design. It redeems it from the distortions of sin and recreates it after the image of God. That was God's intention. Kaya nung tayo na born again, yung pong anyo, yung wangis ng tao sa orihinal na pagkakalikha ng Diyos na dinistort, sinira, winasak ng kasalanan, ay ibabalik muli ng Diyos sa kanyang orihinal na disenyo. So we stand before God not simply as a gender-neutral child of God, but rather as a redeemed man or a redeemed woman. Amen? At alam niyo po ba mga kapatid, ang Diyos ay nakikipag-relate sa tao on the basis of what they are. God deals with man as a man, and God deals with woman as a woman. Look at the history of mankind. Look at the history of the Scripture. Makikita nyo, iba ang dealing ng Diyos sa lalaki at ganun din sa babae. Sa hardin pa lang ng Eden, kilala natin at alam natin at naintindihan natin ito. Una, sabi nga po, to be a man, it means to be what? May original design ng Diyos for a man. Bilang lalaki, we are to be a protector, a provider, a self-sacrificing leader. Kita po natin yan sa disenyo ng Diyos kay Adan. Siya po yung dapat nagpo-protekta, siya dapat yung nagpo-provide, siya dapat yung nagsasakripisyong leader. That is what it means to be a man. And take note, any distortion, any deviation, if you deviate, lumihis ka sa disenyong yan, merong tiyak na gagawa niyan. No, lalaki, makinig po kayo.
Kung ikaw ang protector, ikaw ang provider, ikaw supposed to be ang self-sacrificing leader. At hindi mo ginawa yan, umasa ka, may gagawa niyan. At kapag yan ay hindi mo ginawa, merong somebody na gagawa niyan. At sino gagawa niyan? Walang pagsala, ang gagawa niyan ay ang babae. And we can relate to that not only in the home, not only in the community, we can see that in the church. When men deviate or decided not to function as a protector, as a provider, as a self-sacrificing leader, women will step in. Ang issue kasi, magkaiba ng role. To be a woman means to be what? To be a relational encourager. Hindi kayo protector. Kayo ang dapat po proteksyonan, babae. Pero kapag nag-desisyon kayo, kayo ang magpo-protekta na, kayo na ang magpo-provide, value giver kayo for the husband to provide. Kayo ay self-sacrificing completer of your husband. You are not the leader. There is a vast difference between the two. Yung lalaki, kailangang i-encourage ng babae to be the protector. Yung lalaki, kailangang bigyan ng value ng babae to be the provider. Yung lalaki, kailangang maging sacrificial leader at ang babae, kailangang maging sacrificing completer of the leader. Kapag hindi ito naintindihan at hindi ito naunawaan, magsasalimbayan ng pagpapalit ng mga role at alam ninyo kung anong magiging epekto nito. We saw that in the Garden of Eden. Nang pinakaalaman na ng babae kung anong dapat gawin doon sa puno na ipinagbabawal kainin. Nagbabago ang role dahil hindi nauunawaan, hindi naiintindihan. Kaya kung titingnan po natin, in the book of Genesis, Adam is moving out into the world to subdue it in accordance with God's command. When we see Eve, she is in relationship to Adam, a full partners with him. No? At ang layunin ng Diyos kaya ibinigay si Eva para tanggalin ang lungkot, fulfilling the emptiness in the life of Adam, supporting him in his cause, standing with him as he moves out into the world. Amen? That is the role of the woman. Hindi po ibinigay yung babae para wala nang gawin yung lalaki at ang babae ang magtrabaho, ang babae ang kumilos, ang babae ang mag-provide, ang babae ang mag-protect, at ang babae ang maging leader. That was not the case. At nung ibinigay ng Diyos ang babae as a partner with him, alleviating his loneliness, fulfilling his emptiness in life, supporting him in his cause, he also point out na nagustuhan to ni Adan. Adam finds his fulfillment, his achievement, while Eve finds his fulfillment in his attachment. Nagkaroon ng fulfillment si Adan na gawin yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos habang nandun yung asawa niya. At si Eva naman, nagkaroon din ng fulfillment habang sinusuportahan niya yung kanyang asawa. Nagkaroon ng problema nung hindi na nasatisfy itong babaeng ito dahil hindi ma-provide sa kanya ni Adan ang bagay na nandun sa gitna ng halamanan na alam naman niya na sinabi ni Adan, hindi natin yan pwedeng tikman, hindi natin yan pwedeng kunin kasi yan lang ang ipinagbabawal ng Diyos. But woman decided, no, kung ayaw mo, hindi mo maibigay, ako ang kukuha at ako ang magbibigay. Kung hindi mo kayang tindigan, ako ang titindig at ako ang gagawa ng paninindigan. And that is what happened in the Garden of Eden. Nakuha niyo po mga kapatid. Ang tanong, yun talaga yung disenyo eh. Yan ang disenyo. A man should be a protector, a provider, a self-sacrificing leader. Pag iyan ay binago
katulad ng ginawa ni Eva. Chaos ang resulta nito. At magpahanggang ngayon, mga kapatid, napakaraming mga tao hindi naiintindihan ito. Maraming mga kabataan ang hindi nauunawaan ang disenyo ng Diyos. At hanggat hindi natin ito naiintindihan, lilikha at lilikha tayo ng ubod ng gulong sambahayan. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, what words might we use to describe the difference between men and women? Aside from what I already posted on the PowerPoint right now, ano pa yung naiisip nating pwedeng kaibahan without thinking at the scripture, without looking at the Bible? Kung kayo po'y merong piece of paper ngayon at isusulat nyo, sa kaliwa ay ang mga lalaki, sa kanan ay mga babae, katangian ng lalaki at katangian ng babae, what would you write? Would the woman and the man be the same? Sa palagay ninyo, mga kapatid, ngayon, you have piece of paper in front of you. I-describe niyo yung lalaki. Ano ang description ninyo ng lalaki? At doon sa kanan, description ng babae. Paano nyo i-describe ang isang babae? Here are some possibilities, mga kapatid. What words might we use to describe the difference between men and women? Yung kaliwa, yan ang men. Sabi po, men are the initiator. Yung women should be the responder. Kapag ini-initiate o sinimulan ng lalaki, ang babae dapat ay tutugon. Kung ganun ang disenyo at ito po yung dapat maganap, wala pong nagiging problema dyan. Pero pag binaliktad natin yan at babae na ang nag-initiate at ang lalaki lang ang tumugon, dinidistort natin ang order ng creation. Ang order ng plano ng Diyos. Ang lalaki ay starter, ang babae inviter. Ang lalaki independent, ang babae interdependent. Ang lalaki achievement-oriented, ang babae relational-oriented. Ang lalaki competitive, ang babae cooperative. Ang lalaki physically strong, ang babae naman emotionally sensitive. Emotionally distant ang mga lalaki, ang babae naman bonding with others. Ang lalaki focus on career while the woman are focused on the home. Ang lalaki declarative, ang babae intuitive. Mga kapatid, there is a vast difference. A God-created difference between men and women. That difference goes far beyond biology. Hindi lang po physically, biologically, kundi it touches the way we talk, it touches the way we think, and it touches the way we act and how we relate to one another. Magkaiba yan. Hindi kailangan ng maraming explanation at ebidensya para patunayan na hindi talaga parehas ang lalaki at babae. Po. So, maleness and femaleness define who we are at the very core of our being. Kaya kung i-conclude ko ang bagay na ito, there is an order to male-female relationship that is non-reversible. Hindi pwedeng pagpalitin. Ito yung order at kapag pinagpalit, in-reverse, it reflects the difference God built into us na hindi kailanman pwedeng baguhin. Kapag binago, chaos ang dulot nito. Kaya yung mga lalaking pinipilit maging babae at ang babaeng pinipilit maging lalaki, lilitaw ito na homosexuality. Nakuha niyo po? Kaya po naglilitawan ang mga homosexual by reversing the order. Pinapaniwala nila ang kanilang mga sarili
that they can reverse the order. Maleness has something to do with the sense of completion that a man gets from strongly moving into this world with the enjoyed commitment of a female companion. That was God's design. Ang pagiging lalaki ay may kinalaman doon sa sense of completion na nakukuha ng lalaki habang gumaganap ng gawain niya sa mundo ito na ine-enjoy ang commitment ng kanyang asawang babae. And single men, take note, can live with an awareness of their capacity to move toward a woman and willingness to do as circumstances permit. Yung kapasidad ng lalaki na lumapit sa babae, manuyo, manligaw, at kunin yung babae para maging kasama niya sa buhay na ito. At yung babae, sa pagtanggap sa commitment na yon, ay mangangakong susuportahan niya ang lalaking ito for the rest of her life. Ano po? And they therefore can fully experience themselves as husband and wife. Femaleness may include a capacity for bonding to a man and the purpose of encouraging him with the support of one who values and respects him, who invites him into relationship with her, and who enjoys being enjoyed by him. Yun ang kalikasan ng babae eh. Kaya yung mga lalaki, nanligaw kayo, sinuyo ninyo, kinuha ninyo bilang asawa, kailangan gampanan ninyo at ang responsibilidad ninyo bilang protector, bilang provider ng inyong mga asawa. Dahil ang babae, pahayag naman doon. No? Built-in din sa mga babae na ang kanilang layunin at ang kanilang pagkakalika ay suportahan lang ang kanilang mga asawa sa mga pagpapasya nito ayon sa kalooban ng Diyos. If only Eve, ito po yung argumento ko dyan eh. If only Eve learned the value of submission to his o to her husband, wala sanang tukso eh. Wala sanang nangyaring magulo sa hardin ng Eden. Pero ang babaeng ito, na sinabihan naman ng kanyang asawa, tungkol sa ano ang bawal at kung ano ang tamang gawin sa hardin ng Eden, decided to reverse the role and to reverse the function. Nakuha niyo po? So, this capacity of the woman may not always have an opportunity for expression, but it is always there in a woman's nature. It is the design of the woman to always be in support of her man. Built-in yun eh. Kaya ang babae gusto inaalagaan. Gusto ay inaamo. Gusto ay kinakalinga. Gusto ay binibigyan. Pinoprovide. Wala namang babae na mag-i-step in kapag yung lalaki ay hindi natawag doon, yung lalaki natutugunan yung kanyang pangangailangan. Most of the time, kaya naman nag-i-step in yung babae at nire-reverse ang order kapag hindi na ibigay ang kanyang gusto. Nakuha niyo po mga kapatid? Wala namang babae na papalag pa kapag ibinibigay mo ang lahat ng gusto. Kaya nga lagi sinasabi, a happy wife is a happy life. And we can see that sa kasaysayan. Ito po. Kapag pinoprovide ng lalaki yung kanyang katungkulan sa kanyang asawa, tutugo naman ng babae sa kanyang built-in nature na maging support sa kanyang asawa. Kaya mga kapatid, kung may nangyayaring kaguluhan ngayon, i-trace ninyo kung ano pinagmulan. Isa lang ang makikita nating dahilan. Ini-reverse nyo kasi ang order ng creation. So, the joys of maleness and femaleness are always available to all men,
and women who are growing in other-centeredness. Nagiging maligaya ang pagsasama ng lalaki at ng babae, no? Kapag naintindihan nila ang mga prinsipyong ito. Marriage, however, grants a unique opportunity for enjoying certain forms of intimacy that singleness does not provide, including sexual relations and lifelong commitment of companionship. Maging ang Diyos, nakita ito, hindi tama na ang lalaki ay nag-iisa. So I will create him a helpmeet. Yun ang sabi ng Diyos eh. It's not good for a man to be alone. So I will create for him a helpmeet. Helpmeet, somebody who will meet the needs of the man. And the needs of the man, hindi ang material things. The needs of the man is somebody that will satisfy his loneliness and his longing. Amen? Yun ang purpose kung bakit nilikha ang babae. So, tingnan natin ang biblical view. Sa Biblia, a male headship means that a man has a holy obligation before God to lay down his life for his wife, his children, his family, his friends, and for the people of his own congregation. Kung Biblia ang ating pag-uusapan, iyan ang larawan ng biblical man. It has a holy obligation sa harapan ng Diyos na ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang asawa, anak, pamilya, mga kaibigan at mga tao ng kanyang kongregasyon. That is what is expected to a biblical man. For a husband, it means that he has his wife's best interest at heart. Pangunahin sa isang asawa ng interest ng kanyang asawang babae ang pangunahin. That he sacrifices his own desires for hers. That he puts her first always in his affections. And for a woman, ang biblical view is to submit in this context sa kanyang asawa. For a woman, submission in this context means believing that God is able to work through your husband to accomplish His will in your life, to protect your interests, and to meet your deepest needs. It also means believing that God can do the same thing through the leaders of your church. Kaya laging konektado mga kapatid yung biblical manhood and biblical womanhood on how the church operates. Hindi lang po pamilya pinag-uusapan natin dito. Hindi lang yung relationship ng tahanan, ng community, kung hindi pinag-uusapan din natin dito ang leadership ng church. Kaya nga mga kapatid, ang pagsulpot ng mga pastora, ng mga diakonisa, at mga babaeng tumatayo sa pulpito ay distorted view ng dapat ay biblically na nakikita natin sa simbahan. Hindi disenyo ng Diyos yun. Sa relationship po ng mga babae at lalaki, tandaan, no one is in control, but someone has to lead. Ulitin ko, sa relasyon ng lalaki at babae, wala dapat may control. Mali yung ako dapat ang may control, ikaw dapat ang may control. Hindi po ganon. Pero sa relationship ng babae at lalaki, dapat merong nangunguna. Hindi po pwedeng dalawa kayong nangunguna. Hindi pwedeng pantay kayo ng pangunguna. Merong isa na dapat nangunguna. At ang pangunang ito, ibinigay sa mga lalaki. And failure to do so will result in chaos.
Let us look at some implications. Una, para sa mga babae. Alam niyo mga kapatid, bakit sa panahon natin ngayon, during our times, ang mga babae ay lagi nang may duda, lagi nang may pag-aalinlangan kapag ang pinag-usapan ay ang area ng submission. Bakit ang mga babae sa panahon natin ngayon nangingibabaw yung tinatawag na feminist movement, women's liberation? Ipinangangalandakan ngayon ng mga babae. Natalakay ko na po ito nakalipas na araw. Ano po? Nakikita natin ngayon yung pag-i-impose, pagtutulak ng mga babae ng kanilang mga karapatan. Na sinasabing yung kanilang karapatan dapat parehas na ng karapatan ng mga lalaki o higit pa. At ang pag-i-insist na yung kaya naman gawin ng mga lalaki, kaya rin naman namin gawin. To the extent na maging mga pulpito, pinakailaman na ng mga babae at sila na ang nangunguna sa mga simbahan na never in the history of the church dapat may babae dyan sa pulpito. Ang tanong, bakit ito nangyayari? Ang sagot, dahil sa dinami-dami ng mga lalaking mapagsamantala, sa dinami-dami ng mga pastor na mga mapagsamantala, mapang-abuso, mapanakit. Sabi ng mga babae, tama na. Kami naman. Iba kayo magmahal mga lalaki. Kami caring. Iba kayo magsalita mga lalaki. Kami malumanay. Kami mas maemosyon. Kami mas nakakaintindi kaysa sa inyo. Kaya po nangyayari, mga pastora ang nangingibabaw sa pulpito. Pero tatanungin ko kayo, disenyo ba ito ng Diyos? Hindi, at kahit kailan, hindi. Ito ay epekto ng reversal of order na sa simula pa, 2 araw ng tinatalakay ay binibigyan ko ng emphasis na ito'y pakikialam sa order ng Diyos. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa community, pati sa simbahan. Pastor Ruel, against ka ba sa babaeng pastor? Yes! At hindi po yun disenyo ng Diyos. Walang pastora sa Biblia. Ngayon na lang yan. Kaya kung may pastora nakikinig sa akin, mahiya ka pastora. Pumirmi ka. Lumagay ka sa katatayuan mo sa sambahayan, sa komunidad, at sa simbahan. Magalit na kayo. Hindi po ako naghahanap ng viewers. Hindi po ako nagpaparami ng tagapanood. Nagtuturo ako kung anong disenyo ng Diyos. At naiintindihan ko ang mga babae. Bakit may mga babae na nag-i-step in at nagmamanipulate? Kasi minsan na silang nakaranas ng pananakit. At ito po yung madalas kong naririnig sa mga babaeng nagko-confide sa akin. I have become convinced that many basic problem is not biblical, is not theological. I also agree that the problem is not women grabbing for the power or the women desiring to be the pastor. The issue seems much deeper and the issue is much personal. Ano yun? Ito po yun. Many of the women have been deeply hurt by men. And most of the time, makinig po kayo. Kung sino po yung mga babaeng nag-i-step in, I can name many women. Joyce Myers, for instance. Alamin ninyo kung anong buhay ni Joyce Myers. Simula nung pagkabata hanggang sa siya, ay ngayon, uugatin ninyo, sinaktan siya ng mga lalaki. And most of the women who went to the extreme of being a pastor of the church, sila yung mga naka-experience ng pananakit ng mga lalaki. And they will say, I have had enough. I will not allow it to happen again. So I will take charge. And sometimes the hurt was done
by callous, uncaring husband, sometimes by absentee or abusive fathers, sometimes by crude co-workers, sometimes by outright old boy favoritism. Common to lalo sa Pilipinas. Pag babae ka, huwag ka na mag-aaral, mag-aasawa ka din lang naman Yung mga lalaki nila pinag-aaral. Yung favoritism, pag lalaki ang anak, mas mukhang papakinabangan kaysa dun sa babae. Merong favoritism at ito'y nagbibigay ng sakit sa mga babae. At ang mga sakit na ito ang nagiging dahilan. Other women may not have been hurt themselves, pero napalibutan sila ng mga babaeng sinaktan ng mga lalaki. And the pain is real. No one can deny it. And your hurt is legitimate. I have heard loud and clear many of the women have been deeply hurt by men, sometimes even by men in the church. At dahil doon, ano po ang nangyayari? The result can be summed up in one word: fear. And the women will now have the fear. Halimbawa, bigyan ko ng example. Yung babae, nakaranas ng pabubuntal ng kanyang asawa. Pambubugbog ng kanyang asawa. Hiniwalayan yung lalaki. Dahil sa takot na maka-experience uli ng ganun sa lalaki, napakahirap na niyang magtiwala. Dahil sa mga bagay na naranasan ng babae, mahihirapan ang magtiwala, lalo nang mahirap mag-submit. They will take control, they will take charge. Women's liberation, or what we call feminism movement, will be their agenda. Sisiping ako sa gusto kong sipingan, sasama ako sa gusto kong samahan. I will take charge of my destiny. Kung ako'y mabubuntis, ipalalaglag ko kung gusto ko. Wala kayong pakialam. I am now in charge. And every time the women remembered the suffering and the pain, fear sets in. At maging sa simbahan ganon. Yung takot na mapagsamantalahan, yung takot na madaya, yung takot na maabuso, kaya ang gagawin ng mga babaeng ito, sila na ang mangunguna. Pag nakapag-asawa ka ng babaeng ganito ang mindset, umasa ka, she will be the one to lead the home. Sila yung mga dominanting babae, sila ang may hawak ng lahat tungkol sa buhay ng lalaki, at kung makakatagpo ito ng lalaking sunod-sunuran din lang na isinuko yung kanyang responsibilidad, magiging maayos din yan. Magiging magkakasundo rin yan. Kung nakatagpo ng isang lalaking may tali sa ulo, kung saan ipaling, sunod lang ng sunod. Pero kung merong lalaki, kasi disenyo naman ng lalaki, ayon sa disenyo ng Diyos na i-exert yung kanyang otoridad at yung kanyang role bilang lalaki to protect, to provide, siguradong chaos yan. Siguradong gulo yan. Naiintindihan niyo po ba sinasabi ko, mga kapatid? Kasi yung fear is as real as the pain. Kaya maging sa bahay, may mga babae na ayaw nang kokontrolin sila. Ayaw nang pangungunahan sila. At pinipilit nila na sila dapat ang may kontrol. At nangyayari ito, hindi lang sa bahay, maging sa simbahan. Kaya no wonder, maglilitawan pa maraming mga pastora. Hindi na to kayang pigilan. So, ano ba yung fear, mga kapatid? Remember, fear is a spiritual issue. Beyond headship and submission, beyond the gender question, your real debate is not with men. Your real debate, women, is with God. Women, you must ask yourself this question.
Am I willing to trust God even when I am afraid? If you are willing to trust God, then women need to submit to the authority of the men. Amen? Kaya yung mga babae sa simbahan, matuto kayong lumugar. Mangilabot kayo. Kaya minsan may nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba stand mo? Eto po yung stand ko. Matagal ko naman po itong sinasabi na. Hindi po ako naniniwala sa babaeng pastora. Wala pong ganun. Opo, okay po yung babae magturo sa kanyang kapwa babae. It is but normal for women to teach with her children. Pero para pangunahan mo yung lalaki na katulad ng ginawa ni Eva kay Adan, wag naman. Someone has said that there are 365 fear nots in the Bible. One for every day of the year. Kaya mga babae, kung natatakot kang magtiwala sa kapwa mo, o natatakot kang magtiwala uli sa lalaki, subukan mong ibigay ang iyong pagtitiwala sa Diyos. At bumalik ka sa disenyo ng pagkakalika sa iyo ng Diyos. You complete the man in the aspect of being a supporter to him. You are not supposed to lead the men. You are supposed to submit and support the man. Amen? If that is true, then perhaps you need to lay hold of one of the promise of the fear nots in the Bible. 365 yan. Panghawakan mo. That is the charge for the women. Amen? And take note mga kapatid, dapat nating intindihin ang mga babae, kaya naman sila nagte-take charge. Dahil sa kawalan ng backbone at pang-aabuso ng mga lalaki sa kanilang karapatan. Now, let us go for the men. Lalaki naman ang kausapin natin. For the men, if what I am saying is true for the women, then the major responsibility falls on the man. If the women of this generation and even of the church don't trust the pastor, the leaders, ang tanong, whose fault is that? At sa bahay, if the women don't trust the husband, whose fault is that? Is it not the fault of the men? Because we have failed to demonstrate the Christ-like sacrifices na dapat ibigay natin sa ating asawa at sa ating mga anak. Kung bakit natatakot na ang ating mga asawang magtiwala, kung bakit natatakot na ang mga kababaihan sa church na magtiwala, kung bakit ngayon ay nag-aaklas na sila and they decided to take charge, ang tanong ay whose fault is that? We cannot blame women. Katulad din naman ang nangyari sa Hardin ng Eden, hindi naman si Eva ang sinisi ng Diyos. Hindi naman si Eva ang kinausap ng Diyos. Ang hinanap ng Diyos ay si Adan. At ang sabi, hindi naman pumasok ang kasalanan dahil kay Eva, bagamat si Eva ang nag-initiate, pumasok ang kasalanan dahil kanino? Kay Adan. Tama? God has called us to spiritual leadership, and therefore the obligation is on us to earn the right to lead others. It is our obligation. Any failure on this course is ours alone. Anong implication nito para sa ating mga lalaki? One, we must repent of our wrong attitudes. We must stand against unfair treatment of women. And we must begin to lay down our lives for them.
Tama? Pag hindi natin yan ginawa, ang babae ang gagawa niyan. How else will they believe us if they don't see it in the way we live? If the women of our church have been repeatedly hurt by men, then the burden of proof rests squarely on us. We have to prove ourselves worthy of being trusted, worthy of their respect, worthy of their support. Until we do, they are entitled to be doubtful of our intentions, and surely dadami pa ang pastora. Nakuha niyo po mga kapatid? Ako po yung naniniwala sa isang simbahan na harmoniously pinangungunahan ng isang lalaking pastor, na maayos na ipinoprovide ng pastor ang pangangailangan ng iglesia, pangangailangan ng kapatiran, fair and square. Walang sino mang babae ang mangangahas na sabihing, bumaba ka na dyan, pastor, at ako naman ang magiging pastora. You will not see that in a church, in a congregation, na tumutupad ang mga lalaki sa mandatong ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero sa mga simbahan na walang lalaki na may interes na gawin ang kanilang tungkulin, umasa kayo, dadami pa ang mga pastora. Ang tanong, magtatagumpay ba sila? Yes, in terms of numbers. Yes, in terms of harmonious community. Kasi iba naman talaga emotionally mag-alaga ang mga babae. Mas masarap makinig ang mga babae sa counseling. May tenga yan. Mas magandang mag-visitation at magpayo ang mga babae. Maybe the church will work. Kung mag-work naman pala, pastor, payagan na natin yung mga babaeng pastora. But I would like to tell you, that was not God's design. Katulad din naman sa maraming tahanan ngayon. Kaya nga naglilitawan ngayon yung mga single mother. Tahanan na pinangungunahan ng ina ang pagiging ina at ama. Siya na ang provider, naghahanap buhay. Siya pa rin ang nanay na nagpo-protect, na supposedly ay role ng isang lalaki na hindi naging tapat sa kanyang tungkulin bilang lalaki. At dahil nagtatagumpay naman itong mga single mother na ito sa kanilang gawain bilang single mother, patutunayan din ito sa pamamagitan ng pagiging pastora sa simbahan. I would like to tell you, hindi ito ang disenyo ng Diyos. The problem of how men and women should relate to each other is not new. It is as old as the Garden of Eden. And the solution is not new either. It goes back to the same garden. It was never God's will that men and women should, una, fight each other. 2, hate each other. 3, abuse each other. 4, fear each other. And those things, we did it ourselves. Our basic problem is self-centeredness. Amen? And self-centeredness means we all want to go our own way. We do our own thing, and to have the world follow our personal agenda. Amen? Because we care more about ourselves than about other people, we are doomed to have a hard time relating to each other. But self-centeredness is not a gender issue. Amen? Ang self-centeredness ay nakikita natin kay babae, kay lalaki. At its deepest level, self-centeredness
has nothing to do with being a man or being a woman, because we are equally susceptible to living only for ourselves. Likas ang pagiging makasarili. Likas ang pairalin ang sariling gusto. At ito ang ugat ng marami at almost every relational conflict. Self-centeredness. Our basic problem is sinful pride, a desire to be the center of the universe and the captain of our soul. That problem will only be solved. How? By returning to the cross of Jesus Christ, where our egos can be crucified anew. Kaya dapat talaga ang mga pastora magsisi kayo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos at tigilan nyo na ang ginagawa ninyo. Hindi kayo tinawag na pastor. Kasalanan ito sa Diyos. You are rearing children, future generation, na paniwalaing i-distort ng mga batang ito ang disenyo ng Diyos ng pangunguna. Huwag tayo maglokohan. Yung pastora na nangunguna sa simbahan, pastor din na nangunguna sa kanyang pamilya. At ang nagtatagumpay lang naman ang mga pastora, makinig kayo, ay merong mga asawang hindi gumanap sa pagiging asawang lalaki. Yun po ang totoo. Kaya kung ikaw, pastora, nangunguna sa simbahan, ano yung asawa mo sa bahay? Ganun din. Sunod-sunuran din yan. As far as the gender issue is concerned, we may simply say that the world is in wrong on both extremes. Ano ba yung mga extremes na yon? The male chauvinist who abuse women are wrong. Hindi po yan tama. Yung nananakit ng babae, inaabuso ang babae, minamaliit ang mga babae, male chauvinism ang tawag doon, na-discuss ko na yan kahapon. And so are the radical feminists who blurred the God-created distinctives between men and women. We're foolish if we follow either group. Amen? So, my final comments are very brief. Tandaan po ninyo, we will never go wrong by following the Scripture. Maging masunuri lang tayo sa disenyo ng Diyos sa Biblia, hindi tayo sasablay. Sundin lang natin kung anong plano ng Diyos bilang lalaki at bilang babae, hindi sasablay. When we read the Bible, we find pattern which affirms both equality and unique differentiation for men and women. Based on those God-created differences, we can confidently say that there is such a thing as biblical manhood and biblical womanhood. And we can further say that those differences are not merely cultural or a result of the fall, but they are at the very heart of what it means to be a man and what it means to be a woman. Tandaan, when we return to the biblical pattern of male-female relationship, we will discover true freedom, true liberation, and the only basis for contentment and lasting fulfillment can be found on the biblical pattern of biblical manhood and biblical womanhood. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay sa isang linggo na naman po ng atin pong pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Kung nais po ninyong pag-aralan ang mas malalim ang mga bagay na ito, pag-usapan nyo sa church. Bumuo kayo ng mga grupo ng kalalakihan at mga kababaihan. Pag-usapan nyo ito. Bakit nangyayari ang mga kaguluhan ito? Bakit may lumilitaw ng mga pastora? Bakit may mga pastorang nangingibabaw at mga nagsisipagturo sa mga lalaki? Ugatin ninyo ang Biblia. What we discussed today, what we discussed for the last few days, ay kasaysayan
ng biblical principle of woman and man. And I hope nakinabang po kayo sa mga araw na nakalipas at maging sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless.